Ang dalan ang usa sa mga infrastruktura nga gikinahanglan aron dali ra ang pag-uswag sa usa ka dakbayan. Apan taliwala sa kabag-o sa maong infrastruktura, gapakita na kini og senyales sa pagkadaot. Importante ang dalan alang sa kalambuan sa usa ka dakbayan ingon man sa usa ka nasod. Tungod sa dalan, daghan ang makapadangit sa serbisyo gikan sa pribado ug sa gobyerno. Akses sa para makabot sa usa ka dapit ang gaunang rason nganong gikinahanglan ang dalan. Mabantayan nato nga daghan na ang dalan sa atong dakbayan. Ug sa atong makita, sunod-sunod ang paghimo ug pag-ayo sa mga dalan karong panahona. Gani maski wala pa nagpakita og pagkadaot ang ubang dalan, giotro na pud kini. Aduna gani uban nga dugay na kayong daot, ayha pa kini napulihan. Apan maayo na lang nga adunay maintenance kini nga mga dalan. Tungod kay adunay mga dalan nga bago pa ganit na human, gasugod na ang hinay-hinay nga pagkadaot. Ang South Diversion Road and PCDG Bridge nga proyekto o mas ilang Tagwanaw Road nga gipatuman ni adtong tuig 2002 mikabat sa 419 million pesos. Kini nga proyekto gibahin sa upat ka mga packages. Ang package 1 miabot sa kapin kun kulang 81.25 million pesos. Ang package 2 o ang gasto sa paggama sa tulay mikabat sa 161 million pesos. Ang package 3, 63 million pesos ug ang package 4, 114 million pesos. Ingon ani kadako ang nagasto sa atong gobyerno alang sa paggama og 8 ka kilometro nga dalan lakip ang tulay. Ang kada package adunay nalakip nga corresponding ordinance ug nalatid aning mga pampublikong dokumento ang kasabutan sa kontraktor ug sa atong lokal nga pangagamhanan. Giba na ba ng 25 ka tuig ang kadugayon sa dalan sa tulay nga gigama. Apan sa among pag-adto sa maong dapit, kini na ang among nakita. Mga kapuso, ani ata karon sa Tagwanaw Highway o ang Diversion Road kung asa padulong kini sa uptown. O kani nga lugara usa na kini sa mga dalan kung asa among namatikdan nga ang ilalom gahaw-ang na. Hawang na ang pipila ka mga parte sa mga dalan. Gani kung imo kining isukod gamit ang ruler, makita nimo nga usa ka ruler o 12 inches na ang pinakataas nga hawang gikan sa dalan ug sa semento. Ug kung tan-awon nimo ang gitawag nga road shoulder o ang gireserbang dalan nga makita sa isikakilid sa kinatibukang agianan nga gigahin alang sa mga emergency o breakdowns, maklaro nga dinhi gaagi ang tubig. Gani sa ubos-ubos nga bahin sa pasubidahon nga dalan, adunay gamay nga gapondo nga tubig. Ug kung tan-awon nimo sa kilirang bahin dapit sa bukid, makita nimo ang kanal. Gipakita kini namo sa buhatan sa city engineer o gi-explicar kanamo ni Engineer Mario Batar, ang designated city engineer ngano ingon ani ang sitwasyon sa atong dalan. Ang Tagwanaw Road Manggod was designed for a 4-lane road sa una. Pero due to budgetary requirements, nahimo lang siyang 2-lane. So 2-lane, ang iya ding ikatulog, ikakupat nga lane karon gravel na siya. Gravel shouldering. Unya kana siya nga portion is loopy portion. So kung mag-ulan, didto gaagi ang rainwater sa atong shoulder. So action niya is scouring. So ang atong shoulder na scour, busa ka nang nakita ninyo sa inyong video, na scour siya by 0.30 meters or 1 foot. So in a way, mura siya gahimo tag drainage.
Ang atong kanal was designed for a 4-lane road. So atong kanal na layo-layo. So shoulder na to gravel, atong kanal layo. So ayang natural action was to scour the shoulder. So munang nahitabo karon. Kung basihan nato ang ordinance numbers 0448-02, 08449-02, 08450-02 ug 08451-02 nalatid usab nga lakip sa kontrata ang 1 meter nga road shouldering sa kada kilid sa maong dalan. Pero sa aktual nga paghuman sa maong dalan, gravel ra o balas ang gibutang niini. Pero ingon ani na ang itsura. Sayang lang kaayo mga kapuso, tungod kay gigahinan pa naman kini og kapin kun kulang 3.175 million pesos. Apan dili lang ang paghawang sa dalan ang problema sa South Diversion Road tungod kay sa unahang dapit gikan sa among gitindugan tabok sa tulay padulong barangay Makasandig, nabantayan namo nga adunay mga liki-liki nga mga parte sa dalan. Ang dakong katingalahan lang nganong ingon ani na ang sitwasyon sa atong kadalanan nga nahuman pa niya atong tuig 2003. Samot kay halos dili kaayo kini gagamiton nga dalan kumpara sa bag-ong dalan nga giplastaran sa Rodessa Circle o Rotunda. Kana siya nga portion ay base failure. There was a base failure niya. The contractor was already instructed by the project engineer to rectify. The recommendation was to remove that portion and put another new pavement. That was the existing instruction. Depende sa contractor kung ila tong i-accept or we will deduct from the retention money, because kana siya nga portion of the road napatay retention di nga 10%, siguro over 1 million. So kung dili na mo dawat ang contractor sa atong instruction nga ipa-rectify na siya, we will cancel the retention in favor of the government and the government will do the repair works. Pero kung sutaon, nga numikabas sa 419 milyones ka pesos ang gasto sa gobyerno, ani nga 8 kilometer nga proyekto sa South Diversion Road. Kung ang National Projects DPWH nga 8.6 kilometer nga dalan sa Makapagal Drive, mikabat lamang sa 121 million pesos, ug ang 23.65 kilometer nga dalan sa Lumbia Talakag Bukidnon, mikabat lamang sa 370 million pesos. Unsa ba di ang nakamahal sa 8 ka kilometro nga dalan? Dugang pa. Kung lakip sa South Diversion Road nga proyekto ang lighting system, nga naman nga ngit-ngit kaayo ang maong mga dalana. Kung ang buhatan sa city engineer ang gitahas nga magmintinar ani nga mga infrastruktura, unsa di ang gibuhat sa milabay nga personahe sa maong buhatan ngano napasagdan kini. Tungod kay pangalan ni Mayor Imano ang nabutang sa kontrata isip representante sa lokal nga gobyerno ni atong panahon nga misulod siya ani nga kontrata, amo siyang gipangutana kung unsa iyang ikasulti bahin sa sitwasyon sa South Diversion Road karon. Patanaw lang nako na scout kinta. Wagway na may bawi ang Portugal sa dapit na. Ako lang ipatanaw. Sa una doon na naman na among Filapan. Balik na sa siguro tungod ng siging ulan. Patanaw lang po nako. Dugang niya, kampante siya nga di kalidad gayod ang pagkabuhat sa maong mga dalan. Very, very solid. I have no doubts about that. Pero ang labang pangutana, sulit ba ang 419 million pesos nga kwarta sa publiko nga gigamit para sa pagtukod sa South Diversion Road Project? Kamo lamang ang makatubag ani nga mga pangutana mga kapuso. Tungod kay ang kada usa kanato nga nagbayad og buwis ang adunay katungod nga makasulti niini. Pero adunay gipaambit si Engineer Batar nga aduna sila pagabuhatong pag-ayo ani nga dalan. Kung finally ang contractor dili na lugar sila mo repair, ang gobyerno na ang mo repair using that 10% retention.
Sa gikaingon pa, ang dalan ang usa sa mga susi sa paglambo sa usa ka dakbayan. Pero kung kini nga susi dali lamang maguba, unsaon na lang pagpadayon sa Cagayan de Oro nga abrihan ang mga pultahan sa mga bagong oportunidad para mulambo. Ako si Sylvia Aguhob, gitutukan kining issue karon.